Hello? Hi! Ayan. Good morning po! Amen. Sabihin natin sa katabi natin, I am blessed to see you. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Purihin po ang Panginoon at tayo po ay minsan pa, tayo po ay sumasamba sa Diyos kanina pa. Amen? At ngayon po isasamba tayong muli sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Pero bago po yan, pag-pray po muna natin yung magsa-celebrate ng birthday this coming March 20. Ayan. Sarado na naman ang Riverside. Si Darren po, magsa-celebrate ng kanyang birthday on March 20. Ayan. So, pag-pray po natin si Darren. Wala na po ba ang iba magsa-celebrate this coming March? This week po? Wala na? Wala na. Siya lang? Okay. So, yung mga iba naman ay sa bandang katapusan pa. No? Tama ba ang nakikita? Sige po. Tayo po ay manalangin na. Handa na po ang ating puso. Alam ko, kahapon pa. Handa na po ang ating puso, ang ating isip. Dahil alam natin na ang araw na to, tayo po ay makikipagligid sa Panginoon. Amen? Tayo po ay manalangin. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumungo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umaga na to. We are blessed as always, Lord God. Sa kabila ng mga nararanasang problema, pero mapalad pa rin kami because we have you, our big God, Panginoon, na kayang gawin ang lahat ng bagay, kayang tumugon sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Purihin ka at dakilain ka, Panginoon. Magpatuloy ang pagsamba namin sa iyo, O Diyos, sa kabila, Panginoon, ng maraming alalahanin, kaisipan. God, pinapasakot namin sa iyo sa oras na to ang aming mga kaisipan, ang aming puso, ang aming buong katauhan. Dahil ang nais mo na tunay na pagsamba, O Diyos, ay maialay namin sa iyo ng buong buo ang aming mga sarili. And we cannot deny, Lord God, hindi kami makakapagtago sa iyo. Alam mo, ano ang laman ng puso namin ngayon. Kaya God, sinusuko namin sa iyo lahat. Lahat ng burdens, struggles, sakit, karamdaman, o ano pa man na nagsasanhi para kami, Panginoon, ay manghina, manlupaypay, manlamig. Lord God, alam namin, Ikaw yung patuloy na nagsusustain ng kalakasan po namin. Kaya salamat po. Salamat din sa buhay ni Darren na magse-celebrate ng kanyang birthday this coming 20th. Lord, patuloy na katagpuin mo ang tao na to, O Diyos. Mas kilala mo siya kaysa sa amin. At mas alam mo yung mga ginagawa niya kaysa sa amin, God. At alam namin, Panginoon, mahal mo ang mga anak mo. Kaya patuloy kang mangusap sa buhay ni Darren, Lord God. Ano man po yung magiging prayer request niya, kung ito po, Panginoon, ay nakaayon sa iyong kalooban. Alam namin, hindi siya mabibigo. Lagi mo po siyang ingatan, maging ang kanyang mga magulang at mahal sa buhay. Salamat po at sa bawat isa sa amin na narito, God. Sinusuko namin sa iyo ang lahat. God, malugod ka sa mga ginagawa namin, malugod ka sa mga buhay po namin. At wala kaming ibang itataas sa oras na to, tanging ikaw lamang. Banal na Espiritu, mangusap ka sa bawat isa. Open the hearts and minds ng mga taong naririto, lahat ng mga nakakapakinig at nakakaabot ng salita na to, Lord God. In Jesus' name, Amen. 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 So pagpapatuloy po natin yung ating pinag-uusapan regarding church. And we have learned last week kung ano po yung church. Alam na po natin yun, di ba? Paulit-ulit. Ang church po ay tayo. Amen? At talaman na natin ano ba yung mga dapat natin gawin bilang tayo po ay iglesia ng Diyos. Now, let's go to 1 Peter chapter 2, verse 5. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Unang Pedro 2:5, yung ating pong main verse sa araw na to. 1 Peter chapter 2, verse 5. Nakita niyo na po? Sabi po rito, bandang dulo na po yan ng bagong tipan. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdote nakatalaga sa Diyos,
Maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Yesu Kristo. Salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong salita. Patuloy, Lord God, we ask for your wisdom. And Lord God, ikaw po ang maitaas, mahayag. Lord, kung anong gusto mo masabi, mahayag, Panginoon, matutunan ng bawat isa sa oras na to. Let it be upon your will. In Jesus' name, Amen. So sabi po rito ng ating main verse in 1 Peter chapter 2, verse 5, wari mga batong buhay. No? Kasi nga, pag sinabi natin church, ang unang maiisip natin is the building, the place. Kaya nga pinapaliwanag dito, wari ang church ay mga batong buhay. Kasi buhay po tayo. Amen. Mga batong buhay. Kalabitin mo yung katabi mo. Hindi ka ba inaantok? Gising ka. Ayan. Tayo po ay mga buhay. Amen. Wari mga batong buhay. At bilang mga batong buhay, anong sabi ng verse natin? Maging sangkap kayo ng isang templong spiritual. Ayan. So, a church is also a spiritual building. Spiritual po na gusali. Of course, alam na natin ang kahulugan ng spiritual building. Tama po ba? No? A spiritual building kung saan, dahil ang bawat isa ay sangkap at bahagi ng iglesia, sabi nga, anong dapat din natin gawin na nakatalaga sa Diyos? Maghahandog tayo sa Kanya ng mga haing spiritual din. Amen. So, a church is a spiritual building. Ano po yung mga ginagawa natin dito pag tayo po ay nagsasama-sama? Marami po tayong ginagawa dito bilang magkakapatid. Ang isang iglesia ay maraming ginagawa kapag nagsasama-sama. At random po ito. Una, nagsasama-sama po ang isang spiritual building, ang isang iglesia, for sick people. A spiritual building is for sick people. Para sa mga may sakit. May sakit physically, may sakit spiritually. Amen. Marami pong Kristiyano ngayon, meron silang sakit. Ano yung sakit? Kadalasan hindi physical. Ang sakit ng mga Kristiyano ngayon ay spiritual na sakit. Ganun pa man, kung anumang uri ng sakit po yan mayroon, ang bawat Kristiyano, ang iglesia po ay para sa inyo. Amen? James 5 or Santiago po, James chapter 5 verses 14 to 16. Sabi po rito ng salita ng Diyos patungkol sa mga mayroong sakit, whether spiritually or physically sicknesses. Basahin po natin. Sabi rito, nandiyan na po ba kayo? Buksan niyo po yung mga Bible ninyo para nababasa po ninyo ang mga salita na ating pong pinag-aaralan. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. The prayer of the righteous availeth much. Sabi po sa English version. Sinasabi po rito kung mayroong may sakit, di ba? Siguro nakikita nyo to, napapansin nyo po ito kapag may sakit sa mga kapatiran, sa mga mahal sa buhay ng kapatiran. Ano pong ginagawa ng iglesia? Tayo po ay nananalangin. Amen? Pinagpe-pray po natin yung mga may sakit. Sabi nga rito. At yung nagpe-pray, hindi po sila yung magpapagaling. Nagpe-pray lamang sila, pero hindi sila nagpapagaling. Tayo pong nananalangin sa mga may sakit, huwag nating angkinin na dahil pinag-pray ko siya, ay gumaling siya. No. Amen po ba? Ang maliwanag po na sinasabi rito, gagaling yung taong pinanalangin na may sakit dahil sa kanyang pananalig sa Panginoon. Dahil sa kanyang pananampalataya. At kung siya'y may kasalanan, siya ay patatawarin ng Panginoon. Dahil po ang kasalanan ay nagdudulot din ng sakit. May mga sakit po
ang tao dahil sa kanyang kasalanan. Kaya napakahalaga na humihingi po ng tawad ang mga tao, lalo na po kung may sakit. At sabi nga po rito, ipagtapat nyo sa kapwa ninyo ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa. So okay lang po na nag-share tayo sa mga kapatiran, no? Ng mga nagawa natin, we feel guilty about our sin, di po ba? Pwede pong ipagtapat. Yun naman pinagsabihan, dapat yun ay katiwa-tiwala. Kapag po tayo ay pinagsabihan ng medyo seryosong bagay, maging katiwa-tiwala po tayo sa bagay na yun. Amen, mga kapatid. Hindi yung sinabi sa iyo yung kasalanan ng kapatid, pag alis niya, ikaw ay parang naging broadcaster, sinabi mo sa lahat, uy, alam mo ba, si sister, si brother, ganito pala yan. Gumawa pala yan ng ganito, ganyan, hindi po yun natin gawain. Amen. Ang sabi rito, pagtapat sa isa't isa, pagkatapos anong gagawin? Ipanalangin ang isa't isa. Ipagpe-pray po. Amen. Ang may trabaho ng kung ano ang magiging tugon sa panalangin po natin ay ang Diyos pa rin. Hindi po tayo. So, a spiritual building is for the sick people. Ito po yung spiritual hospital natin, mga Kristiyano. Amen? Na pag meron tayong mga nararamdaman, nararanasan, na hindi involve yung mga physical po natin, ay talaga pong tayo po ay humihingi ng panalangin sa ating mga kapatiran. Pangalawa, a church, a spiritual building is a safe haven for brethren. Ano pong ibig sabihin ng safe haven? Ito po ay nagsisilbing ligtas na samahan. Ito po ay nagsisilbing ligtas na lugar. Amen. Ito po ay nagsisilbing maayos. Napupuntahan mo kung ikaw ay naguguluhan, kung ikaw ay may problema, kung ikaw ay nabibigatan, kahit masaya ka, kahit wala kang problema, a spiritual building is a safe haven. Amen? Hindi yung, ayoko pumunta diyan, natatakot ako kay ano. Hindi po siya ganon. Ayoko pumunta diyan, naiinis ako kay ano. Hindi po siya ganon. Amen? Let's make it a point, mga kapatid, that us, bilang iglesia, tayo po ay, yung bang mararanasan ng mga tao, nakasama natin that they are safe. Amen? Because we are being built together. Ephesians 2:22, babasahin ko po siya sa inyo sa NIV version, Efeso 2:22. Sabi po rito sa NIV version, and in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. And we all know that the Christian, a real Christian, is a temple of the Holy Spirit. That is why, pag nagsama-sama ang mga mananampalataya, nagiging ligtas po itong samahan. Amen? Nagiging ligtas po itong lugar. Because a spiritual building is a safe haven, we are being built together, no? Itinatatag po tayo ng Diyos, no? Ang nagtatatag po sa atin ay ang Diyos. Ang nagtatayo po sa atin ay ang Diyos. We are being built together para ano? Sabi rito ng NIV, to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Ano yung dwelling? Para maging tahanan. Kung saan nandoon ang Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya nararamdaman ng bawat isa, pumapasok sa iglesia, kasama yung ibang mga mananampalataya, gusto ko dyan, I feel at peace. Ganyan ba? Gusto ko dyan, I feel safe. Pag ako'y nasa church, kahit paano nawawala yung bigat na nararamdaman ko.
Kapag ako'y nasa church, kahit papano, nakakangiti ako. Amen po ba? Kapag ako'y nasa church, kahit papano, nalilimutan ko kahit saglit lang yung aking problema. Why? Because this is a safe haven built by God. Because we are the dwelling place of God. Maliwanag po yan na sinasabi sa Efeso 2:22. Why we build? Why God built us? Bakit niya itinatag? Bakit niya itinayo? Bakit niya tayo itinalaga? Bakit niya tayo pinili? Bakit niya tayo hinira? Upang panahanan niya at magsama-sama at maging malakas ang isang iglesia. Amen! Purihin po ang Diyos. Na nararanasan po natin, dahil sa presensya ng Diyos, nararanasan po natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sumasaya tayo pag nakikita natin si sister, si brother, diba? Kaya pagka nga po, minsan nasasabi natin, oh, salamat sa Diyos, sumaten ka. Kasi sumasaya tayo. No? Sumasaya po tayo kapag ka ganyan. Na tayo po'y magkakasama, tayo po'y nagkakaisa. Sabi nga, a safe haven, we are united in Christ. Tayo po ay iisa, pinag-iisa kay Kristo. Hindi po tayo magkakalaban, hindi po tayo magkakaaway. We are united, we are one. Kaya nga ang tawag, church. Bagamat ang church ay grupo yan, pero it counts only one church. Amen po ba? So, tayo po ay united. Nagkakaisa po tayo. Anong layunin natin? Anong ginugol natin dito? Anong gusto ng buong iglesia? Nagkakaisa po tayo. Anong ginagawa ng buong iglesia? Nagkakaisa po tayo. Amen? At dahil tayo po ay itinayo ng Diyos, tayo po ay nagmamahalan. Kaya kung tayo po ay hinahanap, huwag niyo pong iisipin na, kasi wala umaattend doon, kaya ako hinahanap. Hindi po. Kaya hinahanap ang tao, kaya hinahanap ang kapatiran, because we love you. We love each other. No? We love you from the love of the Lord. No? Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Biro mo, ang nakikita ko sa inyo, yung kalwalhatian ng hari ko. Kaya kita mahal. Kaya natin mahal ang isa't isa. Hindi yung pagtinignan mo, ako talaga sila ngayon ba? Hindi siya ganun eh. Tama mo ba? Napupuspos ng pag-ibig ang ating puso because we can see to each and every one of us, to every brethren, the glory of our God. Tingnan nyo yung katabi nyo. I can see in you the glory of my King. Ayan. Tama po ba? Pagka hindi nagsalita yung katabi nyo, ba magtanong kayo sa Diyos? Bakit hindi niya nakikita yung glory sa iyo? No? So, this is a safe haven. Pangatlo, a spiritual building. A church is a spiritual building para kanino? For, bukod sa atin po ha, a spiritual building for non-believers yet. Nilagyan ko po siya ng yet. Why? Because there is always a hope. Lagi po tayong may pag-asa sa mga tao na nasa ating kapaligiran, sa mga taong pinupuntahan natin, hinaayuhan natin, binabahagi na natin ang mga salita ng Diyos, sa mga taong nakakasakay natin sa sasakyan, sa mga taong nasa kapaligiran po natin. That is why a church, a spiritual building, is also for non-believers yet. Because there will come a time, hindi naman natin talaga alam eh. Tama po ba? Malay natin, darating ang panahon, itong mga non-believers na to ay magiging believers din sila. Kaya may yet. Pero, paano sila
mananampalataya. Paano gagawin para sila'y maniwala sa Diyos? Para sila'y magtiwala sa Diyos? Para makilala nila ang Diyos? Ano ang dapat natin gawin? Dito po sa Roma G's, buksan natin. Romans chapter 10, verses 14 to 17. Romans 10. Para yung mga non-believers ay makapanampalataya din po sila. Para yung mga non-believers ay kumilala din po sila sa Diyos. Meron po tayong dapat gawin. Romans chapter 10, verses 14 to 17. Nakita na po natin? Basahin po natin. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano sila mananampalataya kung wala pa silang napakikinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung wala nangangaral? Diba? At paano makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay Inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. That is why a spiritual building, the church, all of us, we, SCM, the church of SCM, is need to share the Word of God. Kasi sagutin natin yung mga tanong na to. Paano nilang tatawagan yung hindi naman nila sinasampalatayanan? Bakit? Kasi hindi nila kilala. Kasi hindi nila alam. Tama po ba? Paano naman sila makapakikinig? Anong pakikinggan nila? Kung walang nangangaral, walang nagsasabi, kung walang nagsasalita, kung walang nagbabahagi, sinong pakikinggan po nila? Amen po ba? At ano pa yung tanong? No? At paano makakapangaral kung hindi sila sinusugo, kung hindi sila pinapalabas? Pero nasabi ng Biblia, ang pagsusugo, ang pagbabahagi, ang paggawa ng Great Commission. That is to share the Word of God. Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Our Great Commission, sino ang responsibilidad nun? Sino dapat gumawa ng Great Commission? Tayo. Tayong lahat. Amen. Kalabitin mo yung katabi mo, kasama ka doon. Tayong lahat po yun. Dahil wala pong sinabi sa Biblia, pastor lang ang dapat magbahagi ng salita ng Diyos, leader lang ang dapat magbahagi ng salita ng Diyos. Wala pong sinasabi na ganoon. Amen. Why? Because we already have the Word of God. So mga kapatid, para makapanampalataya yung mga non-believers, yes, for now, hindi pa sila nananampalataya. Para makapanampalataya sila, para makilala nila yung Diyos, we need to go out. Amen? The church need to go out. Kailangan nating lumabas. Kailangan nating mangisda. Anong sabi ng Panginoong Yesus doon sa unang apat na tinawag niyang alagad niya? Sila'y mangingisda. Come follow me, I will make you fishers of men. Nakapangisda ka na ba? May nahuli na kayo? Wala pa, di ba? Kailangan may mahuli na tayo. Bakit? 2026 na po. Kailan ka pa mangingisda? Baka sabihin ng iba, wala akong lambat. Tabo, pwede. Kahit isa lang mahuli mo, okay na eh. Minsan kasi yung mga sinasabi natin, those are just excuses. Wala akong ganito, di pa ako marunong, di pa ako ganito, di pa ako ganito. Kaya nga po tayo tinitrain for us to share the Word of God. Amen? Kaya nga po tayo tinuturuan para hindi na natin sabihin,
hindi ko naman alam paano yan gawin eh. Kasi, book 1 pa lang, mga kapatid ko, book 1 pa lang ng discipleship training, nandoon na yung topic na what is evangelism at yung kung paano siya gawin. Of course, ituturo yan ng nagtuturo sa inyo. Nandun kayo, book 1 pa lang. Kaya paano natin sasabihin, hindi ko alam paano ako mag-evangelize. Hindi ko alam anong sasabihin ko. No. Alam natin ang sasabihin natin. Ano? Ipakilala si Kristo. Hindi yung sarili mo. Let them know Christ. Amen. Hayaan natin makilala nila si Kristo. Tayo, again, balikan natin yung una natin pinag-aralan. Tayo ay wala kabuluhan. Tayo ay gumagapan lamang sa ating tungkulin. Bakit? Tayo yung alipin ng Diyos. Amen. And it is very important po na tayo po ay, alam mo yun, yung kailangan nating magbahagi ng salita ng Diyos. Sa mga ilang taon na po kaming nag-e-evangelize, nagkakandak ng evangelism, may mga pagkakataon talaga, minsan iniisip ko, Lord, wala naman kaming nakukuha. Parang nasasayang lang yung oras namin. Pero minsan iniisip ko, wag na nga lang. Diba? Minsan ganyan. Dumadating po sa punto na ganun po yung nagiging kaisipan ko. But you know what? God made a way para ipakita sa akin. Personally, I had this experience. Para ipakita sa akin na hindi nawawalan ng saysay o hindi nawalan ng saysay yung mga taon na tayo po ay nag-evangelize. You know why? Una, magkasunod to eh. Kaya sabi ko, ang galing mo God. Kasi binigyan mo ako uli ng inspirasyon para mas lalong mag-evangelize. Kahit na minsan, tinatamad ako. Nung nakaraan, sobrang pagod. Pagod talaga kasi nung linggo. Yung ba, maghapon tayo rito, nung oras na tayo umuwi. Tapos kinagabihan, nagchat-chat si TRC, pupunta daw doon sa patay. Kulang na lang sabihin ko, pwede ba magpahinga muna? Kasi kakatapos ko lang din mag-report, gumawa ng feedback, mag-aalas 10, pwede ba magpahinga muna? Pero sabi niya, pagkakataon na natin to, naano naman ako doon sa salitang pagkakataon. Tama nga naman. Pagkakataon na natin yon. Amen? At ito po yung gusto kong sabihin sa inyo, that God is making a way. And He showed me, sa akin personally, naranasan ko to, dalawang magkasunod na nagbabahagi po tayo sa patay. Hindi sa patay, sa kamag-anak nung namatay. Amen? Hindi na po makakarinig yung patay. Kahit anong gawin natin doon, patay na. Pag pumupunta tayo sa patay, tayo ay nakikiramay. Tapos, ang binabahagi na natin ng Word of God, yung kanilang mga mahal sa buhay, kaibigan, basta yung mga nandoon sa burol. Amen? Para maging maliwanag po sa inyo. Pero gusto ko sabihin sa inyo na pinakita ng Diyos na hindi nawawala ng saysay yung mga ginagawa natin. Una, pagkakataon na nagbahagi kami ng salita ng Diyos noong namatay po yung isa. Alam nyo na yon, yung namatay siya sa motor accident. Remember? Pinuntahan po natin siya diyan. Sabi nung tiyahin, kasi sabi ko, sige po, mag-pray na po tayo. No? Niyakan ko lang silang manalangin. Tapos nagsalita yung tiyahin. Sabi nung tiyahin, pwede ba ipag-pray niyo si hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Pwede ba ipag-pray niyo po si na mabilis na makarating sa langit? Opo, yung patay daw. Kasi sa Catholic, ganun po yung ginagawa nila. Magbayad ka, mas mahal ang bayad mo, para may sila doon special. Yung po yung indulgensya na tinatawag. Indulgence. No? Pagbawal na po ba? Di mabuti. Pero noon po, ngayon na lang yan nawala. Pero napakatagal na panahon na ginawa po nila yan. Kapag mas mayaman ka, mas mahal ang bayad mo, mas mabilis na makakarating sa langit yung tao na pinagpe-pray mo. Ganun po yung kanilang paniniwala. At pagkatapos, nung narinig ko yun, siyempre sabi ko, hindi ko kami nagpe-pray ng ganun.
Kahit po masaktan sila. Pero hindi natin kasi pwedeng sabihin na, uy, nagdala-dalang happy yan, bakit hindi mo pinagbigyan? Hindi. Hindi pwede. Hindi ako Diyos. Na para sabihin ko, sige po, pag-pray natin na siya nga ay makarating sa langit. Trabaho ng Diyos yun. Kahit pa may idea mo na hindi siya talaga doon pupunta, kahit kung may mga idea tayong gano'n, hindi natin yung pwedeng sabihin ng ganoon. Dahil, Diyos pa rin naman talaga at the end of everything, ang God lang talaga yung manghuhusga. Siya lang nakakaalam. Kaya sabi ko, hindi ko yan pwedeng gawin. Diyos lang po ang pwedeng gumawa ng mga ganyang bagay at Diyos lang ang magdidesisyon kung saan po pupunta ang tao. Eh hindi ko yung pinag-pray po ng gano'n. Pero ang gusto kong makita natin dito, meron pa rin mga tao na gano'n yung kanilang paniniwala. That's why they need to hear the truth. Amen. And then nung last Monday, yung dito naman, na pinuntahan po namin, na namatayan din, mga 3 kabataan po yung napuntahan po namin dyan. Sabi nung, matagal, marami kaming pag-uusap, nag-share po tayo ng word sa kanila. Sabi nung lalaki, nung nababanggit ko na yung eternal life, langit at impyerno, sabi nung lalaki, hindi ko po alam na meron palang eternal life. Nakakaawa. Hindi man sila dumating ngayon, pero alam nyo, kasi nagtatanim naman po tayo. Pero gusto ko sabihin sa inyo, merong mga tao na hindi pa nila talaga alam yung mga ganon. Di ano lang sa, kung nabubuhay man siya ngayon, basta lang siya nabubuhay. Wala siyang, sa kaisipan sa kanyang life after here on earth. Wala siyang ganon. Kasi, ang sabi niya, hindi ko po alam na meron palang ganyan. Meron palang eternal life na tinatawag. Nakakahabag po sila. Kaya, doon sa bagay na yon, kaya sabi ko nga, ang galing ng Diyos. Kasi, bagaman sa tingin natin, hindi naman sila pumupunta, yung mga nasishare natin doon, it's okay. Why? Nakapagtanim na po tayo eh. At narinig na nila yung katotohanan. Yun yung mahalaga na dapat ginagampanan po natin. Na nalaman nila, ganito pala. Kaya napakahalaga po, doon ko na-realize, parang napahiya talaga ako sa Diyos. Hindi parang, napahiya po talaga ako. Doon ko na-realize, na God, napakahalaga pala talaga ng pag-share ng Word. Kasi may ma-encounter ka pa rin mga tao na ganito. Maaring ma-encounter mo yung iba, hindi nila talaga alam, naguguluhan sila, hindi nila maintindihan, pero darating ka para sabihin sa kanila yung katotohanan. Amen? Ganun po kahalaga ang bawat isa sa atin. That's why, mga kapatid, let's go out. With or without the schedule of evangelism, go out! Sabi nga ni Pastor Michael, malis kayo sa bangka nyo. Tama? Lumabas kayo sa bangka ninyo. Lumabas kayo sa comfort zone ninyo. This is not the time na nandun pa rin kayo sa comfort zone ninyo. Na yung inaalagaan mo, ay nahihiya ako, ay natatakot ako. You have to step forward and overcome your fear for you to fulfill your mission. Kapatid, lumabas ka. Magbahagi ka. Huwag mong sabihin sa araw-araw ng buhay natin, kahit saan tayo pumunta, meron po tayong nakakasalamuhang tao. Diba? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, sino sishiran ko? Sino babahaginan ko? I remember Pastor Ray, kahit taxi driver, hindi pinapakawalan. Sinishiran niya ang salita ng Diyos. Wala pa ako sa level na yun. Pero gusto ko. Mga kapatid, gustuhin mo. Gustuhin nyo. Lumabas kayo sa comfort zone ninyo. Nakakatakot, nakakahiya, yes. But go out. Step forward. Move.
Hindi yung stagnant. Kailangan kumikilos, kailangan gumagalaw. Why? Sabi ng Roma, paano silang mananampalataya kung hindi nila alam sino yung kanilang sasampalatayanan? Tama po? Paano sila makikinig kung wala nangangaral? Kung hindi natin ginagampanan o gagampanan yung ating pong tungkulin bilang mga anak ng Diyos na kailangan magbahagi ng salita ng Diyos, paano nga itong mga non-believers na to? Na sinabi din naman talaga sa atin, go and make disciples. Tama mo ba? Hindi naman siya natapos doon eh. Babautismuhan mo pa sila? Natapos ba doon? Hindi pa rin. Teach them, di ba? Tuturuan pa sila. Kaya mga kapatid, namnamin natin mabuti yung ating Great Commission. No? Napakahalaga. This is a spiritual building. A spiritual building need to go out. Amen. Manalangin, humingi ng tulong sa Diyos. God, gusto ko po makapagbahagi ng salita ng Diyos. Sa palagay niyo ba, hindi kayo tutugunin ng God? Pag nakikita ng Diyos ang puso mo na gustong-gusto mo, hindi ka ba talaga kayang samahan ng Diyos? Hindi ka ba niya palalakasin? Hindi niya mahahayaan ang mga labi mo ay talagang lumula sa iyong mga labi ang salita ng Diyos? Anong sabi ni Isaiah? Tularan natin si Isaiah. Anong sabi ni Isaiah? Here I am, send me. Ako, andito ako Lord, padala mo ako. Amen. Sabihin din natin, Lord ako. Sino pupunta doon? Lord ako. Ay, hindi schedule ng pagpunta namin sa church eh. Nihintay pa rin yung mga ganon. Mga kapatid, kailangan na po nating magdumali at magbumilis. Bakit? Dahil po yung kaaway, lagi siyang seryoso. Amen. Laging seryoso ang kaaway po natin. Lagi din niyang naghahabol ng oras. So tayo, dapat mas mabilis tayong kikilos kumpara sa mga kilos ng ating kaaway. So a spiritual building is for non-believers, yet also para din sa kanila. Kaya tayo nandito ay para sa kanila. Amen. No? Mangisda na po tayo. Gamitin na po natin yung pinagkaloob ng Diyos sa atin na lambat. Diba? Napag-aralan natin, bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan ni Kristo. Kapag hindi po natin ginagampanan o hindi tayo nagpa-function being the part of the body of Christ, ano mangyayari sa katawan ni Kristo? Nahihirapan yan. Tama po ba? Kung ikaw yung paa at hindi ka gumagalaw, hindi uusad ang iglesia. Bakit? Ayaw gumalaw ng paa eh. Dapat may paa. Nasaan yung paa? Eh wala, nasa bahay. Tama po ba? Kaya po tayo binigyan o bibigyan o binibigyan kasi yung iba wala pa. Lalo na dun sa mga bago, kaya ganun po yung sinabi ko. Kaya po tayo binigyan, doon sa mga binigyan na, ng gift of the Holy Spirit, hindi para yan itago. Amen po ba? Kaya tayo binigyan ng gifts para yan ay gamitin. Bakit? Pag yan tinago mo, ibinaon mo sa ilalim ng lupa, dadating yung nagbigay sa'yo, tatanungin ka, nasaan yung binigay ko sa'yo? Ibinaon ko po sa ilalim ng lupa. Anong ginawa ng may-ari? Tinatapon yung lalaki na yon. Nasa Biblia? Yes. Pinagkatiwalaan kita, tapos tinago mo lang. Binigyan kita ng talento, binigyan kita ng gift, tinago mo lang. Binulok mo lang. Parang ganyan. Hindi mo ginamit. Kaya ako nga yung binigay sa'yo eh. Ang kutsilyo, pag hindi ginagamit, matalim po ba? Mapurol. May inis ka pa. Ano ba to? Kamatis na lang yung hinihiwa ko. Hindi pa diba? Pero pag yan ay laging ginagamit, tapos hahasain mo pa. Hinahasa mo pa. Yung paghasa, yun na yung pagbabasa mo, pagte-training mo, pag-attend mo, pagkukumit mo sa God. Ganun mo hinahasa yung sarili mo. Bakit? Ano sabi ng Biblia? Para
maging effective kayong mga manggagawa ni Kristo. Yun po talaga yung layon kung bakit po tayo tinawag. No? At mga kapatid, we need to go out para sa mga non-believers. Remember the word in Romans chapter 10 verses 14 to 17. Hindi nila mapapakinggan kung walang nangangaral. At ang pananampalataya ay dumadating sa tao sa pamamagitan ng paano po? Pakikinig ng salita ng Diyos. Magkakaroon ng pananampalataya ang isang tao kapag siya ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kayo, paano ba kayo nanampalataya? Di ba kasi may napakinggan kayo? Amen? Di naman kayo nanampalataya ng wala lang eh. Pero kayong narinig na salita at nagpatuloy hanggang sa kayo ay manampalataya. Amen. So our church, a spiritual building is for non-believers also. Non-believers, not yet. Pero darating ang araw, meron po tayong malalambat. No? Meron po. Meron ibibigay ang Diyos. Makita lang po ng Diyos ang katapatan po natin. Bilang isang iglesia, meron pong ibibigay ang Diyos. Parang sila Pedro. Panginoon, magdamag na kaming nangingista. Wala naman kaming mahuli. Diba? Sabi nila. Tapos nandun lang sila sa malapit na lang yun ha. Take note po, nung kausap nila si Jesus Christ, wala sila sa malalim na bahagi ng dagat. Ano sabi ni Jesus sa kanila? Lay down your net. Ulog mo yung lakban mo. Anong kailangan lang? Sumunod. Amen? Ang susi ay pagsunod. Kailangan po nating sumunod. Just lay down your net. Gawin mo yun. Bibigyan ka ng Diyos ng isda. Tilapia, malalaki. Hindi, iba-iba po. Iba-iba. Iba-ibang uri ng isda. Diba yung nung hihilahin na nila yung net, hindi nila halos makaya sa sobrang dami ng isda. Hindi na nga nila sinama yung maliliit eh. Assorted. Opo, assorted. Kasi ang mga tao talaga, iba-iba. Parang tayo, iba-iba po tayo, diba? Ganon din naman yung mga uhulihin natin isda. Iba-ibang uri din po talaga sila. Pero ang kailangan, sumunod po tayo. Yung susi, kailangan natin sumunod sa Diyos. Amen? Pang-apat, a spiritual building is a battlefield. Hoy! Battlefield. Ano yung battlefield? It is a spiritual warfare. Lagi pong nakikipagdigma ang iglesia ng Diyos. Ephesians 6, 10 to 12. Buksan po natin. Efeso. Ephesians chapter 6, verses 10 to 12. Tapos, the rest of the verses, dito po sa Ephesians chapter 6, basahin niyo po pababa. Makikita niyo po dyan yung mga baluti na kaloob ng Diyos na dapat po nating isuot. Dito na lang po tayo sa verses 10 to 12. Sabi po rito, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Verse 11, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos para ano? Upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadiliman na mamayani saan? Sa sanlibutan ito. Ang mga hukom espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Take note, church, ang kalaban po natin ay hindi po simpleng sundalo ng demonyo. Sila po ay tagapamahala. Sila po ay mga pinuno at hindi po sila iisa. Sila po ay hukbo. Amen. Marami na, matataas pa. Siguro kapitan na, mga major na tong kalaban nating mga
lalang ng diablo na to. Sila yung mga kadilimang namamayanin sa sanlibutan ito. Sila yung mga hukom espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Sila po ang kalaban natin. Bukod sa yung mga buhay natin, sarili natin ay kalaban din po natin. Sila po ay matinding kalaban din ng mga Kristiyano. Kaya nga sinabi dito sa verse 11, suot niyo yung baluti. Binigyan kayo ng armor ng God eh. Isuot ninyo para makalaban kayo, para makatagal kayo, para may pang-ano kayo, pampala kayo. Tama po ba? Bakit? Eh lagi yung target ng demonyo eh. Alam niyo bang para tayong dart? Tatargetin ka talaga. Tandaan po natin yan. Dahil wala namang ibang gusto ang demonyo kung hindi wasakin, sirain, at patayin ang mga Kristiyano. Dahil ayaw nila nang nasa Diyos tayo. Kanino nila gusto? E di nasa kanila tayo. Kaya ang target niya talaga, Kristiyano. Kaya para managumpay po tayo, this is a spiritual warfare, a battlefield. Para managumpay po tayo, isuot natin ang baluting kaloob ng Diyos. At sumasama po tayo sa ating pong pakikibaka. Ano po yun? Yung pananalangin po natin dito sa iglesia. Amen. Isang Kristiyano katumbas o ang kaya niyang matalo na demonyo ay ilan? Sa bawat isa sa atin, ang katumbas natin ay 1,000 demonyo. Akalain mo, ganun ka kalakas, kapatid. Pero minsan, isa pa lang yung katapat mo, tumbado ka na. Diba? Pero sa totoo, kaya mong patumbahin ang 1,000 demonyo. Why? Because our God is with us. But we have to wear the full armor of God. Kaya nga sabi ko sa inyo, basahin niyo yung baluting kaloob ng Diyos. Ano-ano yon? Doon niyo makikita yung gamit na armor na pinasusuot sa atin ng Diyos. Kada kailan ito isusuot? Araw-araw. Bakit araw-araw? Kasi araw-araw nasa battle tayo. At ang sabi rito, hindi po tao ang kalaban natin. Hindi tao, pero madalas, ang harap niya, ang mukha ng kalaban natin ay tao. Tama? Kaya nagagalit tayo sa tao. Pero ang totoo, ang kalaban natin ay yung espiritu nung nasa tao na iyon. Amen. Pero mahirap makipaglaban na iisipin mo, halimbawa kalaban ko si Kay. Minsan hindi mo naman na pwedeng sabihin na, "Oy, demonyo." Di ba? Kasi kalaban mo yung anak mo, asawa mo. "Uy, Satanas, lumayas ka." Pero si Kristo nagawa niya yung kay Judas. Pero gusto lang ipaalala po sa atin na hindi nga sila yung kalaban po natin. Kung hindi, yung espiritu nasa kanila. Kaya paano tayo makikipaglaban? Prayer. Amen? Prayer na suot-suot mo yung baluting kaloob ng Diyos. 1 Timothy 6:12. Ito po yung maganda to sa sa NIV tayo. Fight the good fight of faith. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Sabi po rito, nakita niyo na po, gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang alin? Ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya, mga kapatid. Fight the good fight of faith. Lumaban po tayo dahil tayo po ay kasama natin ang Diyos. Again, yung paglaban natin, alam nyo na,
in spirit. Hindi tayo makikipag-away, makikipagsakitan sa kapwa natin, but in spirit, we will do the battle. Hindi ko alam kung napanood nyo na po yung The War Room. Yung Negra. Panoorin nyo, ganda-ganda. Pamagat ko, War Room. Ayan. In conclusion, at para na rin po sa application po natin, Jeremiah 18 verse 6. Bigla tayong pupunta sa Lumang Tipan. Jeremiah chapter 18 verse 6. Ito po yung pinakita ni Yahweh kay Jeremias yung magluluwa, magpapalayo. No? Pero kukunin na lang natin yung verse 6. Sabi po rito, basahin nyo na lang ng buo sa bahay po ninyo. Sabi ni Yahweh, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayo. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Bigyan pa po natin ng isa pa, Roman 9, 20-21. Para lang po sa sa supporting verse pa po ng Jeremiah, Romans chapter 9, verses 20-21. Sabi po rito, nakita niyo na? Ngunit ikaw na tao lang, sino ka upang sumagot ng gayon sa Diyos? Masasabi ba ng tao sa lumikha sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Verse 21, wala bang karapatan ang magpapalayok na gumawa ng isang kasangkapang mamahalin at isa namang kasangkapang mumurahin mula sa isang limpak ng luwad? So, anong ibig sabihin nito? Yung tayo po, nasa kamay ng ating lumikha. Amen? Tingnan nyo ha. Tayo ay nasa kamay ng lumikha sa atin. At yung manlilikha na yun, sabi nga niya, pumunta tayo sa Old Testament, pumunta tayo sa New Testament, pareho lang. Wala bang karapatan yung magpapalayo na gumawa ayon sa gusto niya? Nasa kanya lahat ng karapatan. Tama? Kung ito gusto niyang gawing special, wala tayo dun. Gusto niya yun eh. Kung ito gusto niyang gawing simple, wala pa rin tayo dun. Gusto niya yun. So, anong ibig sabihin? Nasa lumikha po natin kung ano ang pwede niyang gawin sa atin. Hindi po ba tayo natatakot sa ganon? Kung nagpapatuloy po tayo sa kasalanan, God can do anything to us. Amen? Why? Because He is our Creator. Pero hindi po naghihiganti ang, kumbaga hindi ganun ang Diyos. Pero dapat, ang gusto kong sabihin sa inyo, dapat natatakot tayo sa Diyos kasi nga, nasa kamay niya ang buhay natin. Tama? Nasa Kanya talaga, wala nang iba. No? Kaya nga, ang panalangin natin palagi, change my heart, God. Baguhin mo yung puso ko. May I be like you. Bintay kakanta ka, kasi baka kumanta na naman ako eh. Ang sabi ng kanta na yun na change my heart, God, may I be like you. Yun yung Christ-likeness. Hindi ka magiging Diyos, pero yung attributes, characteristics, pagiging mabuti ng Diyos, pagiging mabuting anak ng Diyos, yun yung Christ-likeness eh. Tama po ba? May I be like you, Lord. Dapat ginugusto po natin yan. Sinasabi natin sa Diyos, ginagawa po natin panalangin. Why? Because we know, ang layo-layo pa natin sa pagiging Christ-likeness. Malayo pa. Kaya araw-araw, hingin natin sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo ako, baguhin mo yung puso ko. Binabago ka naman ng Diyos, minomold ka naman eh. Kaya lang may malikot. Di ba? Minsan may mga tao napakalikot. O minsan yung iba, ayaw nilang magpabago. Kaya, walang nababago sa kanila. Bakit? Dinidesisyonan mo eh. Hindi mo hinahayaan yung magpapalayok eh.
Hindi mo hinahayaan yung panlilikha mo eh. Ikaw mismo sa sarili mo, akala mo, kaya mo yung sarili mo. Akala mo ba maliligtas mo yung sarili mo? No! Hindi po natin maliligtas ang ating mga sarili. God is still molding His church. Amen, mga kapatid. And He is building a strong spiritual building through us. Tayo po yun. No? Anong gagawin natin? Give your life to Jesus. Surrender everything. Commit to Jesus Christ. Amen? Give your life to the Father's hand. Siya yung magpapalayok eh. Tama mo ba? Sa Kanya mo bigay. Para nang sa ganon, maging bahagi ka ng spiritual building na ito. Nanyayahan ko po kayong tumayo. Hallelujah. Kapatid, this is the time. Ito na po yung panahon na magseseryoso po tayo. Na dapat nagseseryoso na po tayo. Amen? Kailan ka magseseryoso? Baka pag hindi mo na kaya. Tama po? Bilang bahagi ka ng iglesia, bahagi ka ng spiritual building na to, na binibuild, tinatatang ng Diyos, para maging malakas, para maging matibay. Act like one. Mag-function ka bilang bahagi ni Kristo. At paano natin gagawin yan? Surrender. Hayaan mo yung magpapalayo ang kumilos sa buhay mo. Hayaan mo yung manlilikha mo, yung manlilikha natin, ang gumawa sa atin. Minumold ka niya, huwag kang malikot. Andito ka sa iglesia, nandito ka na sa loob, huwag ka na lalabas. Nasa kawan ka na ni Kristo, tama mo ba? Nasa kawan ka na, konti na lang, malapit na nating makuha at makamtan ang kaharian ng Diyos sa pangako niya. Bakit gusto mo pang lumabas? Dahil lamang sa gusto ng laman mo? Dahil lamang sa nahihirapan ka? Dahil lamang sa mga problema mo? Dahil sa sakit mo? Anong sabi ng Roma? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig kay Kristo. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen. Mahalin din po natin ng Diyos. At pagpagamit po tayo sa Diyos. Hallelujah. While singing this song, gawin po natin siyang panalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Lord, hindi na ito yung panahon na nagpapatumpik-tumpik pa kami, Panginoon. Ito na yung panahon kung saan, O God, talagang tinatawag mo na kami at ginigising mo na ang mga tulog dahil nilalayon mo, Panginoon. Nagampanan namin ang aming mga tungkulin at ibigay namin ang buhay namin sa iyo. Hallelujah. Beautiful Lord, wonderful Savior, I long for you. All of my days are held in your hands, wrapped into your perfect plan. You gently call me, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Into your presence, guiding me high. Your Holy Spirit, teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Leave me, Lord.
minsan pa sabihin natin, you are beautiful, Lord. Hallelujah. Wonderful Savior, I worship you. Hallelujah. Yes, ang panahon ng buhay namin, God, hawak mo din. Kaya Lord, nawa maibigay namin ang buong-buo sa'yo ang aming mga sarili, God. Dahil ang plano mo sa akin, ang plano mo sa amin maganda, perfecto. O Diyos, hallelujah. Minsan, hindi lang namin ito pinapansin. O baka hindi namin alam. Pero ngayon, nalaman namin na ang plano mo sa amin ay perfecto. Lord, tulungan mo ako magsunod sa'yo. Tulungan mo ako, Panginoon, mamuhay ayon sa iyong kalooban. Hallelujah. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I'm ready. Let's go. Hallelujah. Jesus, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Holy Lord, holy, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Take us, Lord God, hallelujah. Take me, hold me, use me, heal me. I give my life to the Father's hand. Holy God, holy, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I'm ready. Take me, yes, Lord. Use me, God. And fill me, Lord. Fill us up, Holy Spirit. I give my life to the Father's hand. Holy God. Call me, guide me, lead me, and walk beside me. I give my life to the Father's hand.
you called us, God. And now lead us always into the path kung saan mo kami gusto, Panginoon. Gamitin mo kami, God. Kung meron kang nag-aalinlangan para sila gamitin mo, pangusap ka, banal na Espiritu sa bawat isa. Fill us up, Holy Spirit. We need you because apart from you, we cannot do anything. We cannot do nothing, Lord. Wala kaming magagawa. Dahil wala naman talaga kaming kakayanan. Lahat yun galing sa'yo. So that's why, Lord, we're asking right now to fill us up, Holy Spirit. Fill us up right now, God. Fill us up. Pakapuspusin mo ang bawat isa ka. Pakapuspusin mo, Panginoon. Punuin mo ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu. Right now, in Jesus' name, God. Fill us up, Holy Spirit. Right now, in the mighty name of Jesus. Fill us up, Lord God. Let the Holy Spirit overflow in our lives. Sa mga magitan doon, Panginoon. Doon kami, Panginoon, makakasunod sa iyo, God. Fill us up always, 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 every day in our lives. Fill us up. Punuin mo kami, God. Punuin mo kami, Panginoong Jesus. Punuin mo kami para maging matapang kami, Panginoon, na sa kabila ng pinagdadaanan namin sa mundo na to, God, patuloy kaming hahakbang, kikilos at gagawa para sa iyong kaharian, because our lives, Lord, ang buhay namin na to, sa iyo, God. At hindi po kami kailanman magre-reklamo, God, kung anong gusto mong gawin sa buhay natin. Katulad ng isang magpapalayo, you have all the rights and you have all the authority, God. Nung tinawag mo kami, Panginoon, binumol mo na kami, Panginoon. Binubuo mo na kami ayon sa iyong kagustuhan. Kaya God, baka nalilimutan namin ito. Hayaan mo sa oras na to, God. Muli naming maalala at muli naming malaman, God, kung paano kami ay nasa iyong kamay, O Diyos. Kaya Lord, gamitin mo kami. Gamitin mo po ang buhay namin. Nawa, magdesisyon na kami, God. Nawa, nakakapag-desisyon na kami. Ay ibigay namin sa iyo ang buhay namin. Dahil sa iyo to galing. The reason why we are here, God, is because of you. Kaya God, nawa, Lord, magpagamit kami sa iyo. Tanging sa iyo lang. Wala nang iba na Lord. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Holy, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Listen pa, sabihin natin, thank me, Lord. Hallelujah. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life
giving our lives to you. Nawawala na, di na namin pang bawiin, di namin pilitin yung gusto namin Panginoon. We just surrender it all to you. We just want to obey you, Lord. Because we love you, Lord. We love you, Lord. The love that we have for you, God, napakaliit kumpara sa pagmamahal mo sa amin. Pero mahal na mahal mo pa rin kami. Sa kabila ng maliit lang yung pagmamahal namin sa iyo. Yung pagmamahal mo sa akin, lubos-lubos. Yung pag-abot mo, God, hindi ka natatapos. Yung pag-unawa mo, pag-intindi mo sa amin. It is always there. Hindi nawawala, God. Hindi ka nagsasawa kasi hindi mo kami sinusubukan. Kahit na minsan kami yung sumusuko, pero ikaw hindi mo kami sinusuko. At pinaglalaban mo kami, Panginoon. And we are blessed. Hindi lang namin alam. We are blessed. Because of your love. We are blessed. Kasi isa kami sa pinili mo. Isa kami sa tinawag mo. Ngayon, kabahagi kami ng iglesia. We are very, very, very blessed. Kasi kami yung bride mo, Panginoon. And we pray, Lord, make us strong and faithful up to the end of days. Kung kailan man yun, God, hindi namin alam, pero alam. May we really, fully commit ourselves to you, God. Nawa, talagang nakapag-desisyon na bawat isa o Diyos. Naibigay mo namin ang buhay namin sa iyo. Kailangan kami ng mga non-believers pa. Marami pong nangangailangan sa amin, sa aming kapaligiran. That's why, Lord, use us. Use us, God. Use us. Use us, Lord. Use us. Use us, Lord. Use us. Use us, Lord God. Use us, God. Gamitin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Naway tinanggap mo ang panalangin namin, Panginoon. At patuloy nawa na ikaw ay nalulugod sa amin. Lagi mo po kaming samahan at gabayan, Panginoon. Sa journey namin dito sa lupa na to, hindi po madali. But use us, Lord. Use us. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God the Father. In Jesus' name. Amen.